Good morning, good afternoon, good evening, mga batang Maynila. Magandang hapon sa inyo lahat, magandang umaga, magandang tanghali. Kung nasan man kayo ngayon, ang programang ito ay para sa inyo. Okay, so ang pag-usapan po natin, seryosong seryosong usapin ito na pag-usapan po natin yung dalawang leaders ng Maynila. No? Pero bago po yan, ang Manila po o Maynila ay kapitolyo po ng Pilipinas, no? Kaya kailangan talaga na maging malinis ito, maging kaaya-aya sa mga turista, sa mga residente, at hindi lang sa mga residente, turista o sa kahit kanino pa man, no? Ito ay nagsisimbolo o sumasalamin sa ating bansang Pilipinas. Kung madumi ang Maynila, definitely baka madumi din ang ibang mga lugar ng Kalakhang Maynila at o kaya madumi din naman ang buong Pilipinas. Sa darating 2025 election, na malalaman natin kung sino ang mga kandidato nito sa darating na Oktubre, no? 2024, dahil dito magpa-file na po sila ng kanilang mga Certificate of Candidacies. Okay? Diyan po sa Maynila, ang dalawang matunog na leader na tatakbo dyan ay walang iba kundi ang incumbent, okay, ang current, the first female mayor of Manila in the name of Sheila Hani Lacuna Pangan. Opo, anak po yan ng dating vice mayor at asawa po ito ng Pangan. Okay? So ibig sabihin, parang unofficially, hindi naman siya officially at unofficially ay hindi na naman siya Lacuna. Pero ginagamit niya ng Lacuna dahil sa mga batang Maynila, sikat ang mga Lacuna. Okay, anyhow, talagang history noong 2022 nang inendorso siya ni Isko Moreno na maging mayor ng Manila, at siya po ang first female, no, na naging mayor diyan sa Manila. Ngunit tayo po, no, halos araw-araw po tayo nagagawi diyan sa Maynila dahil nagtrabaho po tayo diyan, namamasyal, mga ganon, no. Nakita po natin ang kaibahan. Kasi noong mga panahon ni Isko Moreno, ay talaga naman pumupunta rin tayo sa Maynila. Nakita ko ang kaibahan, no, sa leadership ni Mayora at ni Yorme. Makikita mo talaga, napakadumi po, napakadugyot ng Maynila noong mga panahon na yon. Okay? Sa panahon ni Mayora. Yung totoo lang po at walang masyadong mga proyekto. Baka sabihin naman na ay binabayaran po kasi namin ang utang. Pero hindi mo naman ilalagay lahat sa kautangan no? Definitely may magkakaroon ka ng ideas paano ito papalaguin, paano ito paano ka makakadagdag ng tulong habang nagbabayad ka ng utang ni Isko Moreno. Okay? Yun po ang leadership. Ito naman si Yorme, no, artista. No, ako by default hindi po tayo bumoboto ng artista, no? Kasi nakita po natin yan, kahit anak ng artista, hindi po natin sinusuportahan per se. Dahil nga naman alam natin ang kalakaran diyan. Pero ito, si Isko Moreno iba, no? Siguro pag konsehal, hindi natin iboboto, no? Kasi kung kunwari bagong pasok na artista sa bagong pasok sa politiko, hindi ko na muna iboboto. Parang ganoon. Pero pag siya binoto ng iba, tuloy-tuloy na naman yan. Ito si Isko Moreno ay ganun din, no? Nag-umpisa bilang konsehal ng Maynila hanggang tuloy-tuloy. Naging vice mayor, tapos naging mayor, no? Siyempre, yung loyalty niya, questionable din dahil may mga iniwan siya mga mayor dyan. At yan sa Lim at Erap, no? Pero, kaya po magtataka tayo, sinasabi ni Lacuna na magkakapamilya sila. Nako po, hindi po ganoon, no? Ang utang na loob ni Isko Moreno ay sa taong bayan, hindi po sa iisang pamilya. Okay? Kaya po ganoon, no? Kaya pinapatakbo siya dahil nakita nila yung kapangitan ng Maynila. Kung maganda bang Maynila, no? Yung kunwari diyan sa Tondo, yung Moriones diyan, correct me if I'm wrong, meron diyang isang fountain, hindi na daw maayos. Paano kung ayun po yung report ng isang viewer natin, no? Tayo nakikita rin po natin yung Pedro Hill, baha pa rin, sobrang baha pa rin. Yung Taft Avenue, bakit hindi masolusyonan? Okay? O diyan sa Intramuros, napakapangit.
baka sabihin, hindi naman amin ang Intramuros. Anyhow, may mga tao dyan, may mga kababayan kayo dyan, may mga batang Maynila dyan. Pero ganun din, napakadugyot pa din. Yung underpass dyan, yung papuntang Intramuros, maraming eskwelahan dyan. Nandyan ang Lyceum, nandyan ang Letran, nandyan ang pamuntasan lungsod ng Maynila, nandyan ang Mapua. Bakit po napakapangit? Okay? Diyan pa, no? Kung hindi lang sa Aroseros, yung bandang Met na yan, ang pangit. Di ba? Napakapangit po ng Maynila sa panahon ni Mayora Hani May Lacuna, no? Hani May ba yun? Okay, ngayon, bakit si Yorme, no? Bawat punta ng sa Lamay, sa Fiesta, yung sa SK, bakit po mahal na mahal siya ng tao? Dahil marunong po siya makikonnect. Ang tawag po natin doon ay charisma. Charisma po. Kaya talagang sobrang sobrang ganda ng sistema ni Yorme Isko Moreno. Okay? So hindi po tayo magtataka na milya-milya ang lamang ni Yorme Isko Moreno kay Hani May Lacuna. Dahil nga naman po ay halos walang ginawa si Hani May Lacuna, Hani Lacuna Pangan sa Maynila noong mga panahon niya. O baka sabihin, iba kasi ang priorities. Anyhow, bakit po may mga namatay diyan sa Binondo, no? 'Di ba? Bakit nagbabaha? Dapat mas maganda kung mayor ka, mas okay sana kung may prevention side, 'di ba? Hindi po ganoon ang nangyari, no? Hindi po ganoon ang nangyari. Kung hindi, may iba-iba pong ginagawa, no? Nako po, bakit po ganoon? Ba't ganoon po ang sistema ng Maynila sa ngayon, sa panahon ngayon? Naririnig pa po natin, 'di ba? Yung mga barangay captain, no? Talagang lalo yun dyan sa bandang sa banda yan, sa Pandakan area, no? Napakapangit, no? Nagsasalita tayo pangit, hindi not necessarily gusto nating sabihin yon. Pero nakakaawa din kasi ang batang Maynila, baha, no? Yung footbridge, no? May nakita tayong umaapaw yung tubig. 'Di ba? Diyan sa UST bumabaha pa rin. Bakit po ganoon? Bakit po ganoon ang nangyayari sa mga batang Maynila, no? Meron tayong kamag-anak diyan, mga kagawad, mga kapitan, 'di ba? Pero mga kagawad pala, kagawad lang pala, akala ko kapitan na. Okay, 'di ba? Sabi nila, gustong-gusto na nilang bumalik si Yorme dahil nagkakaanuhan nga ginagawang politika ang konseho, no? Talagang yung mga programa para sa mga lolo, lola, sa mga PWD, sa mga mamamayan, sa estudyante, sa mga guro ay hindi na i-implement ng tama. Okay? O kayo po ba? Kung tatakbo ngayon ang dalawang magkabilang kampo, no? Yorme Isko Moreno at Mayora Hani Lacuna, kanino ka ba, Batang Maynila? Kayo, para sa inyo itong programang to, sumagot kayo, magkomento kayo dyan, i-share nyo ito. No? Hindi natin sinasabing wala na si Mayora. No? Malay mo naman, biglang maghimala. At talagang gumawa siya ng di ba, recently lang, lumusong siya sa baha. Pero kung ano ka talaga, hindi mo na kailangan lumusong, di ba? Mag-monitor ka lang at supervise, baka makuha mo ang puso ng mga taga-batang mga Batang Maynila, kung talaga nagtrabaho ka for the last 3 years. Pero parang hindi naman yata, Mayora, no? 2 years, more than 2 years, magti 3 years na. Okay, sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko, ha. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.